sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. And of course, masaya tayo kasama natin si Brother Japheth at si Sister Candy. Mga kapatid, sila ay nagkasakit recently. But God is with them. God is with us, mga kapatid. They are here kasama natin. We are happy to see them alive and well. Praise the Lord. No? And we know na ang pagpapagaling ng Panginoon ay magpapatuloy sa kanilang mga buhay-buhay. There is something for us today. Let us not go home the same. Let us not go home, mga kapatid, empty. Let us not go home wanting for the things that we can take home from the Lord today. There is something for you. There is healing for you. There is miracle for you. There is forgiveness for you. There is restoration for you. There is blessing for you. There is salvation for you. There is Holy Ghost for you in this house. There is something for you here in the Lord today. This house, mga kapatid, is the house that anything can happen. So don't go home the same. Don't go home wanting, mga kapatid, because you can always go home receiving something from the Lord. Meron ako, mga kapatid, isang narinig na isang nabasa actually na testimony. May isang pastor na biglang tinawag at sabi niya, mga kapatid, kay Brother Johnson, sabi niya, "Come here, son." Sabi niya, "Do you see those people that don't worship?" Sabi niya, "Come on, let us steal their blessing. Let us worship in their stead." Sabi niya, dapat may blessing para sa kanila. They are not receiving it because they are not worshiping in the way they should. Sabi niya, "Worship with me. Let us steal what's for them." And I realized, mga kapatid, sa buhay ko, the reason why God blessed me is because there were times na awkward na ako na lang tumatalon, I don't care. There were times na awkward na ako na lang tatayo at sisigaw, I don't care. There are times, mga kapatid, na halos ang tao nakatayo na lang, but I will jump, and I will praise, and I will worship, because I know that is what God deserves. So I am blessed. It's not because I deserve, really. I am blessed because I know how to worship and to give the worship that God deserves. Marami sa inyo gusto nyo ma-bless, but you don't know how to bless God. Marami sa inyo gusto nyo makatanggap, but you don't know how to give what belongs to God. Don't let somebody else steal your worship. You will go home the same if you will not worship. You will go home empty if you will not worship. But listen, if you will worship God today, something that's for you will be given to you. Oh, God help us. Minsan kasi, mga kapatid, nahihiya tayo, ay sila lang dyan, ay okay lang yan, ay yan talaga yan kasi total pastor naman sila, total leader sila, worshiper sila, total singer sila pwede mag-worship ako, okay lang. No, you are allowing us to steal what is supposed to be for you. Kaya mamaya, in the middle of the preaching, in the beginning of the preaching, or maybe the end of the preaching, mamaya, the moment you feel God passing through you, huwag kang mahiya, huwag kang mag-alangan, respond to God, because you don't want to miss what God has for you today. You don't want to miss it. Joshua chapter 3 verse 5, the Bible says, "And Joshua said unto the people, Sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you." No? So ito, mga kapatid, kabahagi pa rin ng journey ng ark, and they are still carrying this ark up to this moment. Tomorrow the Lord will do wonders among you. God's message for us today is God of wonders. No? Sabi ni Pastor Ala kanina, works of wonders. God of wonders. Itong binasa nating text ay text, mga kapatid, na nag-a-advise sa mga Israelites na sila ay tumawid ng Jordan. Kung naalala nyo ang message last week, mga kapatid, crossing Jordan. So bago sila tumawid, isa ito sa binitawan ni Joshua sa kanila na advice. At nakikita natin dito that the only obstacle, the only wall, partition between them and the promised land is the flooded Jordan. So before I go to my point here today, let me tell you why Joshua said God will do wonders. Ang Jordan River is usually, mga kapatid, knee-deep river. Ibig sabihin ng knee-deep, hanggang dito lang ang Jordan River. Usually, mga kapatid, nasa 20 feet lang yung lawak ng river. Ang pinakamalawak na side ng river is 100 feet only. No? Malapit lang. Malapit lang talaga. But during harvest season, okay, these Jordan rivers can go up to kilometers wide. And it can go up to more than 20 feet deep. Ganun ang Jordan River. Now, ang kanyang elevation is ganito. Mula, mga kapatid, sa Sea of Galilee, pababa sa Dead Sea. Okay?
635 feet elevation, ganyan. So, ang tubig, pabulusok, pababa. So, pag hindi pa flooded, may pressure na. Pag flooded, mga kapatid, ay grabe ang pressure ng tubig. Sino sa inyo nakatira sa gilid ng ng ilog? Riverside. Sino nakatira sa Riverside? Dati, sa probinsya ako, Riverside ang pangalan ng purok namin. Riverside, mga kapatid. Diyan, yung ilog diyan. Sa baba, napansin nyo halos walang tubig diyan? Pero pag bumaha, hanggang saan ang tubig? Hanggang doon sa brim ng tulay. At ako, mga kapatid, pinanganak ako maraming bahang pinagdaanan sa buhay. Kaya pag umuulan ng malakas, halos hindi kami natutulog. O gigising ka, titingnan ka, ipa-flashlight. Lalo pag gabi, ipa-flashlight mo yun. Hanggang dyan na sa may kawayan, higa ka ulit. Maya-maya umuulan pa rin. Nandyan na sa may niyo. Kasi, di ba, gano'n naman talaga eh. At makikita mo talaga, mga kapatid, lalo pag yung baha umaga, makikita mo buong bahay lumulutang buong bahay lumulutang sa ilog, mga troso. Meron sa amin doon mga matatapang. Kumikita sila pag bumabaha kasi ang lugar namin ay Fabrika, Paraiso kami, Fabrika, yung kabilang barangay, tinawag na Fabrika Ilco. The biggest lumber company in Asia na sa Fabrika. Tama, brother? Nasa Fabrika. And up until 1980s, operating yung lugar na yun. That's why the first church was established in Fabrika kasi maraming Americans supposed to be doon. Napakabuhay na city yon. During baha, mga kapatid, yung mga trosong nandoon sa taas ng mundo kasi nag-stop ng operation yung Elco, ay inaanod ng tubig pababa. Yung mga kasama namin sa purok, kahilirang ganyan, grabe yung tatapang. Di ba pag baha ayaw mo pumunta ng tubig? Sila hindi, mag-aapang sila sa tulay. Yung tulay para mga nasa 30 meters yung taas. So pag binaha, aangat yun, mga maiwan, mga 20 meters, aabang sila dyan. Pag may troso, tatalunin nila yun. Alam mo yung kulay tsokolate na tubig na hindi mo talaga pwedeng inumin. Tapos yung parang pag tinignan mo, gumaganon-ganon yung mga dahon, yung mga kahoy, ay tatalunin nila yun. May hawak-hawak silang tali. Tatalian nila yung troso, tapos lalangoy sila pagilid. Sabi ko, grabe ang titibay ng loob ng mga to. Samantala kayo, mga kapatid, pag baha, takot na takot na. But the current is just so strong. It can destroy a house. Kaya sa gilid ng aming purok, mga kapatid, dapat yung bahay doon semento. Pag yung bahay mo kahoy, kawawa ka talaga. Kawawa talaga, makikita mo mga bahay sumisigaw, ang bahay namin! Kasi yung bahay ng mga kapatid, tinatamaan ng troso, inaanod ng tubig. Grabe talaga yung Grabe yung pressure ng tubig pagbaha. And imagine, ito yung kanilang tatawirin. Kung maalala nyo, meron tayong kapatiran na nabaptize dito, na ang kanyang 3 anak, kasama na kanyang asawang lalaki na matay sa baha. Alam niyo ba yon? Meron tayong nabaptize dito na isang sister. Na nakarating siya sa church just after, I don't know kung anong flood yun, na naalala niyo may napanood kayo sa TV na mayroong isang bahay na tumama diyan sa tulay na yan. Tapos, paglagpas ng bahay sa kabila, wala na. Sila yun. So yung 2 niyang anak, hinawakan ng kanyang asawa, ang isa niyang anak, hinawakan niya. Pagtama nila sa tulay, mga kapatid, pagdating sa kabila, siya na lang nakaahon. Yung kanyang anak, tinali niya sa kanya, hindi nawala ang kanyang anak, pag-ahon niya, pero wala ng buhay. Ang kanyang asawa, 2 anak, nakita sa ilalim ng imbulunan. Sabi ko, grabe, napaka-painful na buhay. Sabi niya, wala kasi kaming magawa talaga, pastor. Dahil nung nakita daw nila na parating na doon sa tulay, ay yakapan na lang talaga. Grabe ang pressure, grabe ang damage na nagagawa ng baha. And just in case you don't know, itong Jordan River, up until now, it kills people because of flood. Last 2022, 11 katao namatay because of flash flood and 200 ka-tourist ang nilipat because of flash flood. So, ibig sabihin, hindi ito extraordinary pangyayari sa Jordan River. Imagine, ang binabasa natin, this is 2,000, 3,000 years ago. Hindi nga lang, ang binabasa natin approximately like mga 4,000 years ago. 4,000 years ago, muwabaha na yung Jordan River. Hanggang ngayon, binabaha yung Jordan River. And grabe ang pressure, mga kapatid. May mga taong namamatay dyan. And this is also the very moment that God want them to cross the river. Ito rin yung moment na gusto ng Diyos na, hala, sige, tumawid kayo dyan. Why? Kasi ang pangako ni Joshua ganito, our God will do wonders among you. It is a very hard obstacle.
Mahirap imagine kung paano nangyari. Mahirap imagine kung paano nila nalagpasan. Kasi unlike mga kapatid doon sa Red Sea, no, na walang pressure ng tubig eh. Okay? Hinati ng Diyos, tumawid sila dito talaga. Ang nakaranas ng Red Sea, hindi nakaranas ng Jordan River crossing. So kung isipin mo pa lang, maniwala kayo, kung hindi pa kayo nakakita ng baha, manood kayo sa TV, matatakot talaga kayo. Yung tatay ko muntik malunod sa baha. Matatakot talaga kayo sa baha. Kasi minsan umiikot-ikot pa yung tubig na yan. But God commanded them to cross there. Why? Because if they will not cross during the flooded season, they will miss the harvest. Mamimiss nila yung blessing sa kabilang side. And alam niyo mga kapatid, I can feel strongly in my heart, in my life right now, that there's a harvest coming for me. There's a blessing coming for me. Maybe there's a flooded river ahead me, and I can feel the same way for the church. And I can feel the same way for us here today, mga kapatid, na mayroong mga paparating sa atin. Minsan natatakot lang tayo because there's a flood before us. But listen today, we have the God of wonders with us. We serve the God of wonders with us. That's why nakatawid sila sa kabila, mga kapatid. It is because the God of wonders was with them. The Bible calls wonder, mga kapatid, in its primitive root is yala, na ibig sabihin to make great or difficult, to make great and wonderful things, to accomplish, to do hard things, to do hidden things, to do high things, to do miracles, to perform, to separate, to single out, to do make and wonderful, wondrous things. Yan ang ibig sabihin ng wonders. Ibig sabihin, pinapangako ni Joshua sa mga Israelites na bukas, if you will sanctify yourself and use ay gagawa ng mga bagay na higit sa inyong iniisip, higit sa inyong kaunawaan, dakilang mga bagay, and I believe God is going to do something the same as well sa atin ngayong umaga. Psalms 105 verse 5, remember His marvelous works that He hath done, His wonders and the judgment of His mouth. Psalms 136 verse 4, to Him who alone doeth great wonders, for His mercy endureth forever. Jeremiah 32:21, and Thou hast brought Thy people Israel out of the land of Egypt with signs and with wonders and with strong hand and with stretched out arm and with great terror. We serve a wonderful God. We serve a God of wonders. We serve the Lord who can do great things. I just want to remind this church today that we don't serve an ordinary God. We don't serve a dead God. We don't serve a disabled God. We serve the God of wonders. One of the most wonderful thing that God did was creation. Ay creation talaga. Kung may teleskopyo ka, tumingin ka sa langit, mapapawaw ka. Tama, pumunta kayo doon sa bulkan, Pinatubo. 'Di ba? Kahit na pumutok, pag nandun ka na, mapapawaw ka. Pag nag-travel ka sa nature, mapapawaw ka. Listen, mas mapapawaw ka sa nature kumpara sa architecture. Ulitin ko, mas mapapawaw ka sa nature kumpara sa architecture because ang nagbibigay ng accent sa architecture, nature. Tingnan nyo yung kondo lalagyan ng kahoy. Gumaganda. Tama? Yung kondo, yung balcony, lalagyan ng tanim, mas gumaganda because nothing can beat the beauty of nature. And one of the best things that God did, one of the most wonderful things that God did was to create. Tingnan mo katabi mo. Napawaw ka ba? Brother Darish, lumingon ka naman sa kabila, oh. Mapawaw ka ba? Ano, Brother Jen? Wow? Wow! Mamaya, ano, Brother Riz mo? Wawa? Alam niyo, pag may kausap kayo hindi naniniwala sa Diyos, just talk to them about nature and they will begin to appreciate how God created things. Kasi sabi nila, mga kapatid, no, tayo daw ay nanggaling sa isang accident, kaya nagkaroon ng life. Galing sa isang particle na negative, na nag-develop, tapos boom, bigla na lang nagkaroon ng buhay. Tapos naging tadpole, naging isda, tapos gumalaw, nagkaroon ng paa, tapos later on, nagkaroon ng backbone, tumayo, tumaglakad, di ba? Tapos ayan na, Brother Marvin, nahula. Di ba? Payag ka pala ka dati. Baka iba talaga tong tao. Pero tingnan mo mga kapatid, pinaka-minute na creation bulaklak, isa sa pinaka-minute na creation bulaklak, di ka ba nagtataka? Yung dahon green, yung flower iba-ibang kulay, paano nangyari yun? Di ba wonderful? Tingnan mo mga kapatid na lang, oh, kung paano ka dumaan dyan, kahit na yung damo ng halang pag tiningnan mo, even the lily of the valley, kung si Solomon pa, it's full of beauty at iniingatan ng Diyos. He created things
wonderfully. O, tingnan natin mga kapatid. Mabanggit pa tayo ng ibang himala. Tingnan nyo na lang yung kay Isaac. Si Sarah, 80 years old, died twice na nagmenopause. Kung sa patay-patay na yung womb. So first time na namamatay ang womb, 50 plus ang babae. Siya, 90. No, 90, guys, ladies, 90. Nagkaanak. Isn't it a wonder? Hindi ba wonder yon na yung tatay, 100 or 99, yung nanay, 90 years old. Diba? Ano nangyari na? Busog? Hindi. Apo, buntis ako. Imagine niyo na lang kung nasa hospital si Sarah ngayon. Anong nangyari dyan, emergency? Hindi, manganganak lang. Ay, siguro buong mundo ang coverage nakatutok kay Sarah. Siguro lahat ng news station, ang lahat ng mga vlog nandun, wala kay Diwata, nandun kay Sarah, nakaganyan. ATM. Sarah. Okay? Manganganak na. Baka si Duterte niisip niyo ha. Pero di ba amazing? Wonderful siya. Wonder siya. Something siya na beyond sa ating imagination. Something siya na hindi natin kaya makomprehend. Ito isa sa pinaka-the best na napapa-worship ko every time na maalala ko ang kwento nung si Hagar nilapag niya si Ishmael sa gilid ng bush at lumayo. And then bigla nagpakita ang Diyos. At nagsabing kay Hagar, Hagar, bumangon ka, kuhanin mo yung anak mo, may tubig sa unahan. Nakita ng Diyos at narinig ng Diyos ang iyak ng bata. Paano may makarinig doon sa bata? Dying nga eh. Hindi na nga halos makagalaw at makapagsalita. But the God of wonders can hear things we do not hear. God of wonders can see things that are hidden. It's amazing mga kapatid. In the middle of the night, in your room, ikaw lang nakakaalam. Ikaw lang nakakakita. And God will do something because He is the God of wonders. Woo! Hallelujah. Mahali ka, Yashibu. Ladies and gentlemen, we serve this kind of God. We serve this kind of God. Doon sa Red Sea, si Moses, mga kapatid, gusto nang sakalin at patayin ng mga tao. Hirap talaga maging leader, no? Pag may success, para lahat sa tao. Pag may problema, dahil talaga sa leader. Wala talaga kami minsan mapuntahan eh. No, wala talaga mga kapatid, pag maganda ang ginawa sa tao, parang wala lang may nangyari. Normal yan, leader siya eh. Pero pag may nangyari hindi maganda, bakit kasi siya ang leader? Mahirap talaga. So na si Moses nandoon, the people want to kill him, the people is blaming him, mga kapatid. He is faced with the sea, and he is, mga kapatid, bombarded with two mountains at the back, and he is on his enemy, he got on his back, he got his enemy. So may kalaban sa likod, may bundok kabilaan, at mayroong dagat sa harapan, and Moses don't have any other way. And he cried out to the Lord, and he said, God help! Ikaw nagpadala sa akin, please do something about it. And God, being the God of wonders, mga kapatid, made a way that Moses couldn't have comprehended and imagined. Iniisip ni Moses, baka patayin niya ang Israelites. Iniisip ni Moses, baka gumawa siya ng paraan. Baka pwedeng patigilin niya, harangan niya. But He is a God of wonders after all. He will do something that people will never forget. He will do something that people will never realize. Anong ginawa niya, Moses? You have your staff. Strike it on the sea. Strike it on the sea. And when Moses began to strike that, mga kapatid, doon sa dagat, Him being the God of wonders, ano ginawa niya? Yung tubig sa kaliwa, pumunta sa kaliwa. At yung tubig sa kanan, pumunta sa kanan, and they walk on a dry seabed. And they can see the fish swimming on the walls of water because He is the God of wonders. When I say wonders, something beyond comprehension. When they say wonders, mga kapatid, bagay na hindi mo ma-imagine, pwede pala. Bagay na hindi mo inisip, kaya pala. Paano maisip ni Moses na hahatiin na Diyos yun? But well, He's the God of wonders. That's why habang nakikinig kayo sa akin ngayon, there are some troubles in your life. There are some issues and problems in your life. Do not underestimate God. We serve the God of wonders. Ito isa sa wonders, mga kapatid. 40 years sila sa wilderness. Hindi sila nagutom. 40 years sila sa wilderness, hindi sila nagkasakit, no? Namatay sila because sa kanilang kasalanan. Pero hindi nagkulang ang Diyos. Kahapon, talking about pagkukulang, pumunta kami ni Pastor Charles sa Caloocan. Hindi namin in-expect yung biyahe. It's only 21 kilometers away. Hindi nga 21 eh. Something like 13 kilometers away lang yata. Tinakbo natin, Pastor Charles. Tinakbo namin ng mahigit 2 oras. Guys, sasakyan ha, hindi literal na takbo ha. Baka pinusupuhin niyo ako mamaya. Takbo, Pastor. Sakay guys. May wigo. May sasakyan. Ang nakausap namin ng mag-asawang matanda na, they were both ministers, Trinitarian ministers. And alam niyo yun, yung kanilang buhay, kung titingnan mo talaga, payak. Yung daanan papunta sa kanila, medyo mabaho, may kanal sa gitna, no, yung bahay nila mga kapatid. Alam mo yung payak talaga, yung normal na bahay na isang bahay na hindi talaga
Alam mo, yung may kapirahan. Pero alam niyo yung testimony nila, Pastor, blessed na blessed talaga kami. Hindi kami pinapabayaan ng aming Panginoon. Parang dinurog yung puso ko. Sabi ko, Lord, parang minsan pala napaka-ipokrito natin. Na minsan pag mayroon lang kulang sa buhay mo, nagre-reklamo ka na, feeling mo hindi ka na blessed. Minsan pag bukas mo ng cabinet mo, wala ka lang pampalit, parang laki na ng problema mo, wala akong susutin, hindi ako blessed. Minsan mga kapatid, nag-iisip ka lang ng uulamin mo, marami ka namang pang-ulam, para laki na ng problema mo. But here, this couple, mga kapatid, na minsan nagkikwento na umaasa lang sila sa padala ng gobyerno at sa padala ng kanilang mga anak, pero ang kanilang testimony, blessed na blessed kami, Pastor. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Hindi niya kami iniwan. Talagang palagi siya nandiyan sa amin. And I was listening to them na parang dinudurog yung heart ko. Sabi ko, Lord, napakasama ko pala minsan. Na minsan sa buhay ko, mag-isip ka pa, Lord, na sana yung blessing mo. Pero kung titingnan mo pala sarili mo, it's just around the corner, nandyan lang sa paligid mo, blessed ka, blessed ka, blessed ka. May kakulangan ka, pero blessed ka. Merong wala sa buhay mo, pero blessed ka. May hinahanap ka, pero blessed ka. It's how we perceive blessing from the Lord. Ay, nakakahiya para sa aming magpamilya, mga kapatid, pag sinabi ko hindi ako blessed. Well, maraming bagay na wala sa amin, maraming problema kami pinagdadaanan, but it will be a shame to me pag sinabi ko hindi ako blessed. That's why I am claiming it every day sa aking buhay. I am blessed, I am blessed, I am blessed, I am blessed. Mga kapatid, na-remind ako kahapon, 2 matanda, ang isang na stroke, hindi makalakad, ang isang may catheter kasi may prostate problem, ang lumalabas sa bibig, we are blessed. Ang lumalabas sa bibig, God is faithful. Pwede ba ganun din mindset natin today? Buo ka wala kang sakit, nakakatayo ka, nakakatakbo ka, nakakapalakpak ka, you are blessed! Recently, may nakausap ako isang pamilya ng pastor. Sabi ko, wow, grabe na faith. They have 3 children. They work full-time in the ministry, Sister Ja, and they are pioneering ministers. Pandemic hit. Dumating sa time na yung bahaw sa ref ng 3 days na, hinugasan na lang nung tatay, pinakuluan para iserve sa kanyang pamilya. There was a time na yung kumakain ng lugaw, bunsong anak na lang, at yung 4 nakatingin na lang. But there was this moment na talagang gutom talaga. Kung ang testimony pa nila, yung okra, hindi pa umabot sa pagkabinata, tinanggal na. Niluto na. Yung dapat okra ganyan kahaba, ganito pa lang, pwede na yan. But there was this time, He is really a God of wonders, na wala talaga silang pera, walang makain, wala lahat. Naghanap sila ng piso, 5, naghanap sila, naghalungkat ng buong cabinet, yung kanilang lalagyan ng kanilang tithes and offerings, ilang beses nilang binuksan, mga kapatid, nilagay sa table, wala talaga. And they were sitting at the table, pinagsasalo-saluhan nila yung nilugaw. At habang titingnan nila yung kanilang anak, mga kapatid, na kumakain ng lugaw, sila tiis na lang. Nakita nung asawa, biglang may kuminang na kulay blue sa lalagyan ng kanilang offering. Wala naman silang koleksyon kasi pandemic. Napasigaw siya, praise the Lord. Sabi niya, bakit? Sabi niya, may nakita ko kulay blue, wait lang. Nung binuksan nila, mga kapatid, buong 1,000 na bago. At sabi niya sa kanyang anak, na tama na yung lugaw, tara, labas tayo, kakain tayo. Isn't He a God of wonders, mga kapatid? Are we not serving a God of wonders? Doing and working something na hindi mo maiisip gagawin niya. Oh, God, help us. Remind us today of who you are. God, remind us today of what you can do and what you are willing to do. God, remind your people today that you are the God of wonders, Panginoon. Crossing Jordan, pinag-usapan natin. The fall of Jericho. Gaano kakapal ang wall? Kayang tumakbo ng 2 chariot magkasalubong. Anong ginawa nila sa wall? Wala. Umikot lang sila ng 7 beses every day. Ng 7 araw. At sa pang 7 araw, umikot sila ng 7 beses at nag-worship sa Diyos. Anong nangyari? The wall that is impenetrable. The wall na hindi kayang sirain ng kanyon sa kanilang time. The wall na hindi kayang basagin ng karwahe sa kanilang time. Nabasag ng kanilang sigaw. Can you imagine that? Let it sink in. Sige nga, sigawan mo nga yung wall, badere, kung matutumba. O yung katabi mo na lang, sigawan mo. Baka matumba sa amoy, hindi sa sigaw. Pero paano mangyayari na yung sigaw ng tao na Diyos kayang tumumba ng isang 12 ganito kakapal na wall? It's not because of their shout. It is because of to whom they are shouting for. It is because they are shouting to the God of wonders, and we are serving that God today. Alam niyo kung ilang kingdom ang kanilang tinalo in the time of Joshua? 31 kingdoms. Ang slaves tumalo ng 31 kingdom full of warriors. Isn't He God of wonder? Gusto ko yung kinote ni Sister Janice the other day when she talked about beautiful disaster. Anong sabi ng Isaiah? When you pass through the waters, I will be with you. Sa mas mababaw na translation, when you are in trouble, I will be with you. Through the rivers, they shall not overflow thee.
And when you walk in the fire, you shall not be burned, neither shall flame kindle upon thee. Because ang promise ng Diyos, mga kapatid, kasama niyo ako. The God of wonders is with us. He is with us, mga kapatid. At walang bagay na hindi niya kayang gawin sa ating mga buhay. And you know what's another good news? Ito yun. In the New Testament, Jesus is the God of wonder. In the New Testament. Isaiah 9:6, ano sabi ng Bible? For to us a child is born, a son is given, and the government shall be upon your shoulder, and you shall call his name what? Wonderful. You shall call his name what? Full of wonders. Because nung pinanganak ang Panginoong Hesus at lumakad at nangaral, ay maniwala kayo mga kapatid, kung nasaan siya, may nangyayari. Kung saan siya pumunta, may nangyayari. Kung saan siya papunta, may nangyayari. Minsan hindi niya pinupuntahan, may nangyayari. Because He is the God of wonders of the Old Testament. He is our Jesus. Kaya nung nagtanong ang disciples diyan, ikaw na ba yung hinihintay ni Juan? Sabi niya, sabihin mo kay Juan, ang mga bulag nakakakita, ang mga lumpo nakakalakad, dagdagan natin, ang mga namatay nabubuhay, ang mga may sakit gumagaling, ang mga may ketong kumikinis, ang hindi makakalakad nakakatakbo, because He is the God of wonders, and that Jesus is my God today. Do you want God to perform in your lives? Sino dito ang gusto ng wonders ng Diyos? Nung ang kanyang apostles ay inabot ng bagyo sa tubig, sino mangingisda dito? Yung dati, yung marunong may idea. Ako wala. Pero alam ko nakakatakot talaga ang mangisda. Ang pangingisda daw ay trabaho ng mga matatapang lang, badarismo. Okay, may nakausap akong mangingisdang matapang, hindi marunong lumangoy, pero mangingisda. Si Brother Sulpicio, yung pastor sa Antique, mangingisda yun. Hindi marunong lumangoy. Sabi ko, ikaw pinakamatapang sa lahat ng mangingisda. Kasi ibang mangingisda, matapang kasi marunong lumangoy. Siya hindi. Pag binagyo, kapit talaga na mahigpit sa bangka. Hindi marunong lumangoy At matapang talaga. But during this time, there was a typhoon in the Sea of Galilee. Mataas ang alon. Si Pedro, mangingisda, hindi. Yung mga apostoles, kadalasan mangingisda, hindi. No, imagine niyo kung gaano kalala ang kanilang pinagdadaan ng storm na kahit mangingisda, natakot. Sa Pilipinas, signal number 2, magre-release ang Pag-asa at ang Coast Guard. Bawal pumalaot. Ay, ang Pinoy matindi ang tapang. Sa kayo, mangingisda, ganun yun. Tumatalon-talon sa alon yun. Kahit pinagbawalan ng Coast Guard. Bakit? Mangingisda matapang yun. Alam nilang gawin sa laot. Sina Pedro mangingisda po. Pero sina Pedro, takot na takot. Ganon kalala ang storm. Anong ginawa ni Jesus? He saw them walking on the top of the water. Uulitin ko Jesus walked through above the water, Brother Jess. Anong sabi niya sa Isaiah? If you are in the waters, anong sabi niya? I will be with you. Troubles yun. Sa New Testament, binubugbog ng tubig at ng trouble ang apostles. Jesus Christ did not come swimming. He came walking on top of the water. Ano sinisignify? You have your trouble, but your trouble is under my feet. You have your ways and your typhoons and your issues, but your typhoons and your waters and your troubles are under my feet. I can walk above them. That's why paglapit niya sa bangka, suminyas lang siya, tumahimik kayo. And then there was peace. Why? Because God is the God of wonders. Hindi mo ma-imagine kung paano niya ginagawa, pero isang kumpas lang, let there be peace. And then biglang peace, sabi ng mga tao sa bangka, what manner of man is this, that even the sea and the waves obey Him? It is because He is the God of wonders. Am I elevating some faith here today? Am I building some faith here today? I want you to believe this, mga kapatid. He is the God of wonders. There are issues in your lives. There are miracles that you need. But I want you to have this faith. He is my God. And my God is the God of wonders. Now listen. I have some verses here for you before we worship. In the New Testament, you will see God performing in only one case sa time ng mga apostoles. Hebrews chapter 2, verse 3 and 4. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that, everyone say, heard Him. God also bearing them witness, both with signs and wonders. Sino ang nagpiperform ng signs and wonders? Pastor? No. Preacher? No.
minister. No, it is God that perform signs and wonders, not us. Okay? Pero anong kondisyon ng Diyos? And with diverse miracles and the gift of the Holy Ghost according to His will. Pero paano nangyari yun? Ano sabi ng verse 3? By them that heard Him. Romans 15:19. Through mighty signs and wonders by the power of the Spirit of God. Again, signs and wonders by what? By the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and round about Illyricum, I have fully, everyone say, preach. I have fully preached the gospel. So have I strived to preach the gospel, not where Christ was named, lest I should build upon another man's foundation. Do you want the God of wonders to perform in your lives? Listen. In the time of Joshua, he performed because they moved forward. Ano ibig sabihin? God will not perform if you will not respond. Gets niyo ako, guys? If you want God to do something, then at least give Him a place and a chance to do something. If you will not do something, He will not do something. Kailan nahati ang Jordan River? Nung sila ay nagsimulang umapak. The most precious first step. At alam yung problema sa marami sa atin, we want the promise, but we don't want to take that first precious step. Siguro, no? Mr. Nieve, nung nagsimula ka sa career na tinatahak mo ngayon, medyo matinding prayer tsaka decision making, no? Matindi. Oh, Sister siya, malamang nung nag-decide siyang umuwi para mag-take up ng law, mag-proceed, iwanan yung green card. Matindi. But you have to understand that nothing great happens without taking the first precious step. And most of the time, ito yung pinaka-nakakatakot sa lahat. Yung unang hakbang. Kasi maraming what if. Maraming baka. Masarap lutuin yun. Karne pireta, mga kapatid. Bumili kayo, tenderloin, sirloin, yung medyo maganda-ganda presyo ng pagka-beef. Tama ba, Brother Jen? No? I-slice mo ng manipis-nipis. No? Ibabad mo na konti, igisa mo, lagyan mo ng onions, wow, suwabe, yung nag-oil-oil, gumamit kayo olive oil, masarap. Masarap yung baka pag gano'n ang luto, mga kapatid. Pero pag yung baka, tinuruan ko na kayo magluto ha, favorite ko yun, masarap yun, promise. No? Pero pag yung baka, hinarang mo sa promise mo, wala kang may mapupuntahan. Anong mayayari sa'yo? Uupo ka at pagsabi ka, kagaya ng sigaw ni Gideon, Lord, nasaan na ang balita tungkol sa'yo? Di ba ganun na reklamo ni Gideon? Ito reklamo ni Gideon, Lord, ang dami kong narinig tungkol sa'yo, pero nasaan ka? Tanong, paano na-appreciate ni Gideon ang wonder ng Diyos? Nung nagpagamit siya. Why? Kasi hindi kesyo naghahanap ka, ibibigay na niya sa'yo. You have to do something. Take that first precious step. Move forward. Guys, move forward. Ay, Pastor Rod, binabaha. I don't care sa baha. Just move forward. Marami sa atin, dapat nakatawid na tayo. Hindi tayo makatawid-tawid. Bakit? Nababalot ka ng takot. Just move forward. Take that first step. And trust me, when you take the first step in faith, God will just make a way for you. Huwag mo namang i-expect na paghakbang mo, buong Jordan River, mahati. Hindi ganun. Tingnan niyo sabi ng Bible, they took the first step, nahati ng konti. Umabante sila, nahati ng konti. Ganun lumakad ang Panginoon. At ganun mag-perform ang Diyos. At ganun tayo mananampalataya dapat. It's just one step at a time. You take the step, God will perform. You take another step, God will perform. Ang importante, you are moving forward. God will not perform if you're not willing and ready to take that first step and move forward. Just move forward. Kang matakot. Iba-iba kayo mga kapatid. I don't know what is it. What it is. I don't know what it is that you're wanting to receive from the Lord. I don't know about the promise that you want to receive from Jesus. But trust me, just take that first precious step. The moment you do that, maniwala ka mga kapatid, open your eyes at makikita mo God will just do something with your faith.
Pag wala kang gagawin, wala siyang gagawin. Wala tayong karapatang magreklamo at magsabing, Lord, nasaan ang wonders mo? Baka sagutin ka na Diyos, nasaan ang ginawa mo? Hindi ito pwedeng salita lang. Sa mga mahal namin bisita today, take the first step in serving God. Take the first step in serving God. Huwag kayong matakot. Kasi nung nagpabaptize ako, natakot rin ako eh. Nung nagpabaptize ako, sisi ko, baka mapagalitan ako ng nanay ko, baka awayin ako ng kapatid ko, yung tatay ko, baka magreklamo, yung tatay ko magaling sa Bible, baka debatihin ako. O yung father mo, naka-Bible study pa sa bahay eh. O baka debatihin ako. But then sometimes God will just move. And then pag Holy Ghost pala ang mag-lead sa'yo, yung baka tatanggalin niya. Oo. Lalagyan kanya ng tapang because we have not received the spirit of fear. Oo. Hindi na nakatanggap ng spirito ng takot. So pag nag-move ang Holy Ghost, mga kapatid, that one precious Thursday night, hallelujah, I decided for the Lord, alas 10 ng gabi, lumapit ako kay Pastor Cam, sabi ko, Pastor, magpapabaptize ako. Sabi niya, last 10 na, may baon ka damit. Sabi ko, wala, basta magpapabaptize ako, mga kapatid. And the rest was history. And who would have thought, ngayon may hawak akong mic at mangangaral ako sa isang simbahan kagaya nito. I never thought, but what I can see is, I just did the first step para sa God of wonders, and then He makes some wonders in my life. I can make a story whole day sa lahat ng ginawa ng Diyos na kabutihan sa buhay ko, but it will never have happened without taking that one precious first step. Sa mga mahal naming bisita today, humakbang kayo sa Diyos. Walang bayad ang pagsisisi, walang bayad ang bautismo, walang bayad ang pagbibigay ng ating sarili sa Diyos. Libre lahat yan. Tanggalin mo lahat ng baka. Sa inyo naman yung mga gustong marating sa buhay. Sa inyo naman yung mga gustong marating sa Panginoon. Take the first step. Ang iba sa atin, 10 taon ka nang nandyan. 10 taon ka nang pabalik-balik sa buhay mo. Anong team song mo? Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Ganon na yung team song mo. Wala nang may nagbago. Bakit? Takot kang humakbang palabas. But listen, if you have claim or if you are claiming something from the Lord, take that one precious step. Ba't ka matatakot? 10 taon ka nang ganyan buhay mo, matatakot ka na may mangyaring masama. Humakbang ka. Pag hindi gumana, atras ulit. And then, hakbang ulit. Then, atras ulit. As long as you are willing to take that step, God will perform wonders. God will do wonders. Natuwa ako sa kay Brother June. Narag, alam ko hindi madali mag-resign. Mas safe ang may tinatanggap. Nag-resign kasi nahirapang magsimba pag hindi mag-resign. Kasi kinokontrol ng amo yung pasok, nag-resign, nag-decide na mag-full-time sa kanyang skill bilang electrician. By the way, kung meron kayong gustong ipaayos, magaling magtrabaho si Brother June. Plumbing, electrical, no cabling, kaya niyang gawin. Pero nung nag-resign siya, may nagpatrabaho. And then, may nagpatrabaho. Ang din, nung na-delay isang project na hinintay niya, bigla may nagpatrabaho. Bakit? It's because God is a God of wonders. He's making some way. Maybe hindi ganun kalaki kaagad, o hindi ganun kayaman kaagad, but He is just the God of wonders. Are you listening to me today? But listen, in the New Testament, God performs differently. Hindi lang basta hakbang. Ang kasama ng wonders sa New Testament, preaching. Basahin nyo. Mark chapter 16. Anong sabi? And this sign shall follow after them that believe. Anong prior niyan? Go and preach the gospel. Hebrews. God performs with signs and wonders. Basahin mo pangat. Anong nakikita mo dyan? Witnessing. Romans. God with mighty signs and wonders. Anong kaakibat? Preaching. Listen, church. If you want God to do wonders among us, preach. Preach. Ulitin ko if you want God to perform, preach. Huwag yung manalangin ka na isang linggo sa bahay mo, tapos wala kang gagawin, tapos pagdating nito Sunday, Lord, nasaan na ang iyong kapangyarihan? Lumapit ka na konti, babatukan kita. God, don't move that way. Anong gawin mo? Preach. Napansin ba natin? Kumukunti ang testimony na meron tayo. It's not because kumukunti ang kapangyarihan ng Diyos, kundi dahil kinukulang tayo sa trabaho sa Kanya. You want a testimony? Kasama ko si Pastor Charles kagabi, ang pinuntahan namin mag-asawang Trinitarian pastor. Apo pa lang nung lalaki, 60. Apo.
Sobrang gwapo day. 14 ang anak. Sabi ko, wow. Bakit pumunta kami ng Caloocan ni Pastor Charles? Kasi gusto nila magbukas ng simbahan. Katuwang natin. Alam niyo kung saan nagaling ang himala? Pumunta si Pastor Nap at Sister Ethel sa Hong Kong. May nakausap sila isang babae na hindi nila kilala. Na-introduce sa kanila. Binaybostadihan nila, nagpabaptize, later on nakareceive ng Holy Ghost. Ang babae na yon, anak ng pastora na yon. At yung pastora, nung na-stroke, nawala ang church. Ang kanyang pamilya, kung saan-saang simbahan nagsimba. Yung babaeng anak niya, na-convict na dapat may apostolic church sa lugar nila. Nakausap ko kagabi, Pastor Charles. Sabi niya, Pastor, na-baptize ako, nakareceive ako ng Holy Ghost. Gusto ko ang pamilya ko rin. Kaya kinukulit niya kami na pumunta ng Caloocan, nangungulit kay Pastor Alan, nangungulit kay Sister Ethel, nangungulit sa akin na pumunta ng Caloocan kasi gusto niyang magkaroon ng church doon. At nung pumunta kami doon kagabi, ang sabi ng pastor, mayroong lupa doon at gusto nila, willing sila magpagamit. Hindi pa namin sila naturuan ng pagtuturo na meron tayo. Hindi pa namin nasabi na magkaiba tayo ng pananampalataya. But hey, we serve the God of wonders. Isang tao na na-convert sa Hong Kong, po pwedeng gamitin ng Diyos para magbukas ng simbahan sa Caloocan because we serve the God of wonders. That's what I'm talking about. Wonders will happen if we keep preaching the Word. Maghanap tayo sa performance ng Diyos kung hindi tayo nagpi-perform. Maghanap tayo sa mga gagawin ng Diyos kung wala tayong ginagawa. Can I just encourage you today? Preach again. Preach again. Brother Mark, thank you for preaching doon sa Payatas. Preach again. Keep preaching. Keep preaching. Huwag kayong magsawa. Pupuntahan nyo, aayaw. Oo, ayaw. Huwag kayong magsawa. Just keep preaching. Preach, 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 preach. It is because you will never know kung kailan gagalaw ang Panginoon. Mapupuno tayo ulit. Yung likod na yan, lilinisan natin yan, pupunuin ng Diyos yan, hindi dahil magaling tayo, but because He is the God of wonders. Mag-open pa tayo ng panibagong church, mag-train pa tayo ng panibagong pastor. We will keep preaching and reaching the lost. Bakit? Maganda ang testimony na may ginawa ang Diyos sa'yo. Pero mas maganda ang testimony na may buhay na binago. Maniwala kayo mga kapatid. Iba ang pakiramdam habang nakikipag-usap ka sa tao at makita mo na yung tao, mga kapatid, ay nagbago ng kanyang buhay. Noong nakarang araw, kausap ko isang kaibigan nating pastor sa Cebu and he feels so down because may mga bagay-bagay na nangyayari sa kanyang simbahan. But I reminded him, sabi ko, Pastor, sabi ko, naalala mo na meron tayong isang young people na backslider na sinundo. Backslider for 2 years sinundo at dinala natin ng church. Sabi ko, pastor na ngayon yun. Marami ng member. May daughter church na. Ganyan gumalaw ang Diyos. Wag kang ma-frustrate dyan. We serve a God of wonders. Who would have thought, mga kapatid, na isang taong sinundo mo, magugulat ka na lang, pastor na. Marami ng church. Who would have thought na may gagawin ng Diyos na kagaya niyan? It is because He is the God of wonders. Mr. Marivic, gagamitin ng Panginoon ang lugar nyo dyan, ang bahay nyo dyan. Huwag kayong magtampo, huwag kayong mawalan ng gana, huwag kayong mahiya, huwag kayong malungkot. Mag-invite ka, tatalikod, okay lang, invite ulit. Mag-invite ka ulit, oo, ayaw, okay lang, invite ulit. And preach. Because later on, tatayo kayo sa church, may dala-dalang testimony, napakadakila ng Diyos kasi may kaluluwang nagbago. We serve the God of wonders at kasama natin siya. Ang buhay ko, mga kapatid, is full of wonders from the Lord. And every time I reflect my life, napapa-worship ako sa Panginoon. Kaya wala akong pakialam. Pag sumayaw ako dito, hindi kayo sumasayaw, wala akong pakialam. Pag tumalon-talon ako dito sa gitna na parang kayo, wala rin akong pakialam. Business nyo yan. Pero ito ang business ko. I keep on reminding myself, napakabuti ng Diyos, napakadakila ng Diyos, napakatapat ng Diyos, napakaayos ng Diyos, and I am serving the God of wonders! Sabi niyo kano siya kagaling? Nagka-problema si Suzuki. Hindi namin magamit. Kasi, 3 weeks na hindi namin magamit. Hirap kami ngayon. Sabi ko, ano kayong gagawin natin? May prayer kasi kami na dapat magkaroon kami ng bagong truck. Noong January pa, last year pa yun. Ayun namin kumuha kasi hirap kami sa bayaran. Sabi sa ko, Dad, hirap kayo sa bayaran eh. Sabi, ito na lang. Tingnan natin. Nag-apply ako Thursday. Tumawag sa akin yung manager ng Paranaque Hino. Hapon, Sister Nieves. Pagdating ng alas 6, alas 7 ng gabi, tumawag sa akin yung ahente ng Hino Paranaque. Kinuha details, everything. Sabi niya, sir, may tatawag sa iyo bukas, TFS. Sige, sabi ko tawag. Punta ako sa birthday ni Sister Jerica, Sister Beth. Nandun ako sa labas ng church. Kasi may tumawag. Wednesday morning the next day, approved na ako. Walang down payment. Hindi nga ako nagpasa ng requirements. Sabi ko, wow. Diba?
Isn't He a God of wonders? Na parang minsan akala mo walang-wala na pero meron. Nakakala mo mga kapatid, patay na pero mabubuhay pala. Isn't He a God of wonders? Worship will produce miracle. And miracle will produce testimony. And testimony will produce worship. Ulitin ko. This is the cycle of worship. Mag-worship ka. And then dahil na-touch mo ang presensya ng Panginoon, He will begin to move. And we know that when God moves, things happen. So when you worship, God will move. He will perform. He will make a miracle. At because may miracle, paglagpas ng miracle, when you look back, ang ginawa ni na Sister Beth, kanina Sister Candy, Sister Glay, anong narinig natin? Testimony. At napansin nyo, habang nagte-testimony sila, anong naramdaman nyo? Leveling up of the spirit of worship. And so you will worship again. And then when you worship again, then miracle will come down again. And then when miracle pass by, then there will be a testimony to look back. And then maririnig mo na naman ng testimony. Anong mangyayari naman? You will begin to worship again. And then God will move again. And then there will be a miracle again. And then there will be a testimony again. And then there will be worship again. That is why hindi natin hahayaan na yung worship mawawala sa ating kalagitnaan. I have no enough time to tell you what God did in my life. But this is what I know, mga kapatid. Galing ako sa walang kwentang buhay. Galing ako sa kasalanan. Galing ako sa kahirapan. Usapang kahirapan lang, galing ako sa kahirapan. Uling, bato, kahoy na ibenta ko, mga kapatid. Kilometro lalakarin mo, magbibitbit ka ng kahoy, panggatong ibenta mo, 2 piso. Galing ako sa kahirapan, mga kapatid, na yung nanay ko naghihintay sa tatay ko, yung kapatid ko umiiyak kasi gutom, walang may maibigay na tinapay. Galing ako sa kahirapan. But my God has blessed me because He is the God of wonder. What you are seeing right now sa bawat isa sa atin, epekto lang yan ng God of wonders na gumalaw sa buhay natin. And because of that, then, we appreciate God. We remember what He did. We remind ourselves of the testimonies that God has done. And then worship will arise. And this is what the Bible says as we worship. He answered and spake unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel. Nung naitayo na, mga kapatid, yung wall ng Jerusalem, nung naitayo na yung broken wall ng Jerusalem, and people were rejoicing, ni-remind ng Diyos si Zerubbabel, Zerubbabel, it is not by might, it is not by power, Zerubbabel, but it is by my spirit na nagkaroon ka ng success sa buhay mo, nagkaroon ka ng victory sa buhay mo, nagkaroon ka ng magagandang bagay sa buhay mo, nagkakaroon ka ng magagandang pangyayari sa buhay mo, Zerubbabel. It's not by might, it's not by power, but by my spirit. That's why we worship, because worship reminds you, it's not because of you. That's why we worship, because worship reminds you it is not you. That is why we worship, because worship reminds you it's not your strength, it's not your ability, it's not your power, it is God. It is the God of wonders. All of these things right now is because of the God of wonders. And He deserves our worship today. He deserves our worship today. Baka pwede natin i-commit ang ating sarili sa Panginoon bago tayo magtapos sa worship. Pasensya sa delay, but I love the testimonies I heard. Gusto ko kayong i-encourage bago tayo mag-worship. Preach. Mr. Elsa, preach. Bring your classmates. You brought friends. Preach. Hindi mo alam kung anong mararating ng pangangarap mo, but look, ilang kapatiran na nadala mo sa church. Ilang kaklase mo na sa church, ang pamilya nila sa church. Isn't God wonderful? Na akala mo isa lang bit-bit mo, and then paglingon mo, hala, 5 na pala sila. Isn't God wonderful? Na akala mo yung lasinggero, walang gana, pagdating sa church, nagbigay ng buhay. Isn't God wonderful? Akala mo wala, but look at us. Isn't God wonderful? So please, before we worship, commit. Sister Salve, yung Muntalban, huwag kang magsawa kina Brother Lowen. Brother Lowen, preach. You may be not seeing it right now. Sister Jubel, you may not be seeing it right now. Yung pagod, Brother Roniel, ng pagdaday, doon, preach, preach. Because God has a commitment. When we preach, He will perform. So preach. Sa mga nag-outreach dito, preach. Preach. Huwag kayo mo pang hinaan na loob, just preach. Because we are not preaching our name. We are not bearing our name, Brother Mar. We are bearing the name of Jesus. So preach. Preach. Brother Jess,
Sa Bulacan, huwag kang matakot. Huwag kang matakot, preach. Preach Jesus. Siyang bahala. Kasi sabi niya, pag pinangaral niyo ako, this sign shall follow. And He will confirm with signs and wonders. So ang gagawin lang talaga natin, buksan natin ang bibig natin, magsimula tayong mangaral, Diyos ang bahala. Then as you commit that, mga kapatid, why don't you begin to come to the presence of the Lord?